Ayun, isang magandang araw po muli sa inyo. Nakikita ninyo yung mga grupo ng Auxiliary Philippine Coast Guard, mga bantay dagat. At kami po sa Anilao Macro Spatter. Ngayon pong araw na ito ay maglalagay kami ng mga artificial reef. Yan po yung mga artificial reef namin ilalagay sa ilalim ng dagat. Mga ginawa ng bloke ng semento. Yan, dadalhin namin sa ilalim ng dagat yan. At yan nga ay sinakay namin sa bangka. Tapos nihulog nila yan papunta sa ilalim ng dagat na may lalim na 15 meters o 50 feet. Ang dahilan po kung bakit maglalagay kami ng artificial reef, ito po ay magsisilbing tirahan din ng mga isda. At ang pinaglalagyan ng mga ganitong lugar ay yung area na wala masyadong corals. At pagdating po kasi ng araw, sa panahon na nangingitlog na ang mga corals itong buwan ng Abril at Mayo, ang mga itlog ng corals ay maaanod at isa ito sa maaaring kapitan ng mga itlog ng corals. And then pag dito po sila kumapit, dadating ang araw na tutubo yung mga corals dito, and then magiging isa siyang coral reef. Ayan, sa pamamagitan po kasi ng mga artificial reef na inilalagay natin sa ilalim ng dagat, ito po ay malaking tulong para sa ating marine ecosystem, para makapag-produce tayo ng isang lugar na magkakaroon ng mga corals at dadami ang mga isda dahil dito sila titira. Tanyo, may mga butas siya, sa loob niya sila titira dahil meron silang protection. Kung bakit siya dikit-dikit, dahil para kung dumating ang araw, malakas ang alon, may mga bagyo, ay hindi sila basta-basta maghihiwa-hiwalay o maaalis sa lugar kung saan nilagay namin. Ganito po ang formation kung maglalagay ng artificial reef. At ito po ay dalawang location. Ito po yung isang location na inilagay namin. Dito po yan sa Barangay Anilao, dito sa may malapit po sa pier ng Anilao, Mabini, Batangas. Ayan, kinakarga po yan sa isang floating dock o floating cottage, at hinihila po yan ng bangka papunta sa location, and then ilalagay po yan doon sa location kung saan walang masyadong corals. At again, ito po ay magsisilbing tirahan ng mga isda pag dating ng araw, lalo na pagka sa panahon nga na nangitlog ng mga corals. Ang mga itlog ng corals ay dadapo dito. Ayan, para po yan na magdala sa ilalim, may inilalagay po na leaf bag. Yung pong leaf bag na yan, yan ay nilalagay ng hangin para hindi masyadong mabigat ang ating bloke na semento. Dahan-dahan po yung ibinababa at inilalagay sa tamang lugar para sa ganon yan yung maging artificial reef. May marami pong mga lugar dito sa Anilao, Mabini, Batangas ang may mga ganitong artificial reef. Ang dahilan ay may mga area kasi na walang masyadong corals, lalo na yung mga mabubuhangin, doon po nilalagay yung artificial reef. At kung dumating ang panahon, kagaya nga ng nabanggit natin, yan po ay magsisilbing tirahan ng mga isda. Yan po yan. At pag yan po ay naging tirahan ng mga isda, dadami po ang isda sa lugar na yan dahil meron silang shelter o protection sa kanila. Hindi sila basta-basta makakain ng mga malalaking mga predators. Ayan. At muli, nagpapasalamat po tayo sa mga kasama natin sa Philippine Coast Guard, Bantay Dagat, sa Anilao Macro Spatter, sa mga auxiliary. Ayan po. Muli, salamat din sa inyong panonood at pagsuporta sa aking video.